Happy midweek mga kaigsunan. Happy midweek. Ang mensahe sa awit, iko na natong makapadasig ka nato sa kini nga kagabion. So hindi na din ka mag-ampo o closing prayer mga kaigsunan. Pero naghangyo lang ko ninyo nga tabangin ko ninyong ampo nga makahuman kag ko ani nga sa akong message. Kay tinuod gyud ay hindi nasulti diri sa uban nga mga first timer, mga kaigsunan nga dili gyud ay lalim diri magtindog. Perti day katugnaw diri dapita ang imong tibok lawas mangurog. Pero akong gisabot niya ako ang bana mga kaigsunan nga diha na siya sa luyo. Di siya munaog kay kaso makuyapan ko diri. Dahil mo sa nako. Or di na ko rin mo humana kung malisik, ibuwas. Doon ay halang ka kay parang na-ako'y kuhan ba? Confidence, back up ba mga kaigsunan? So okay pa mo diha, ako tinaging tudawan nila, ganahan kahit pumuling ko. So mga ni ang ako ang topiko nga pagadagon kaninyo mga kaigsunan, no? 5 love languages. The secret to love that lasts. So what does the Bible say about love language? In 1 John 3:18, nag-ingon diri, my little children, let's not love in word only, neither with the tongue only, but in deed and truth. So si John mga kaigsunan, iyang gi-confirm unsa ka importante o unsa ko nato pag-express ang love through actions. Dili lang di ay nga words lang ko, dili through actions o tinud-anay po dahil imuhang ginasulti, di po ka magbulating-bulating. No? So, I believe mga kaigsunan, ang tinud-anay nga meaning sa kinabuhi is not found in accomplishment. So, imuhang nakabot, no? Nakabot nimo, dili, di ay, kundili sa relationship. First, sa atong relationship sa Ginoo, unya. Second, sa atong relationship sa atong isig katawo. So, ang usa sa mga sikreto di ay unsaon paglungtad sa usa ka relasyon is to express our true feelings ngadto sa atong mga minahal sa kinabuhi. In John 13:34 to 35, nag-ingon dire si Ginoong Hesus, a new commandment I give to you, that you love one another, just like I have loved you, that you also love one another. By this, everyone will know that you are my disciples, if you have love for one another. Kini nga klase nga love, mga kaigsuonan, mao kini siya ang permi nato pagahisgutan diri sa simbahan. This kind of love is a love as an attitude. Nga mugawas lang ni sa atoa naturally. Example, naay mangayo og tabang sa imuha. Ug doon na kay matabang sa iyang problema, willing ka mo help nga walay pagduha-duha. Pero dili ni mao ang atong hisgutan karon mga kaigsunan. Ang atong hisgutan mao ang emotional love. Love as an emotional need. Na wala kayo nato hisgot
duty diri sa simbahan. So according to Abraham Maslow theory, as human beings, aduna kitay 5 ka stages of needs. Ang pinaka-basic mao ni siya ang physiological needs. Ang ikaduha, safety needs. Mao ni siya mga kaigsunan ang basic needs sa tao. Food, shelter, clothing. Ang safety needs, jobs, stable income, and savings. Ang ikatulo mga kaigsunan mao ni ang belongingness and love needs. Ikaupat, esteem needs, o ikalima, self-actualization needs. Pero mga kaigsunan, diri ka mo focus sa ikatulo, belongingness and love needs. As humans, we have the need to give love and receive love, to feel we belong in a group. Pero, kung mahikawan gani ang usa ka individual ani nga need, maka-experience siya of loneliness or even depression. And that is why it is very important na masabta nato unsaon ni nato pag-express kini nga need. So, mao ni siya ang 5 stages, 5 love languages. So, words, time, gift, acts of touch. So, kinsa kaninyo nga nakadungog na ani nga concept mga kaigsuonan? Okay, maayo no nga naani nakadungog ani, pero ako nakahibaw lang ko ani mga kaigsuonan last year lang. So, sa amo ang 35 years in relationship, dala na sa amo ang dala na sa uyab pa mi. So, kay 14 years old pa ko man igsuonan, uyab na ni siya, nakuyab na mi daan, no? So, mo nang 35 years na mo nga in relationship. Last year pa lang ko nakahibalo ani nga duna di ay 5 stages. 5 love languages. So, ang among relation mga kaigsuonan sa una, murag roller coaster. Mga 20 years siguro kay mga immature pa man ko tayo pod nya kay hawag lagi ta magani mga kaigsuonan kay taas kayo niyang iyahang pasensya, yung PC sa pasensya ba? Amen. Pero di po na usog doon mga kaigsuonan ug asa kutog kay basin niya moabot gusto mo magbahay na hinoon ko, no? So mo na nga mauna na nagpasalamat ra gyud ko mga kaigsuonan nga dili pa awahi, no? Dili pa awahi nga makahibaw ta ani nga love language sa ato ang minahal sa kinabuhi. So millions of relationships nga nag-improve across the globe tungod ani nga concept. Kini nga concept dili lang ni applicable sa mga couples, kundi ma-apply po ni siya sa atong mga friends, igsuon, sa ato ang in relationship, o mga parents, o ang ilang mga anak. Kung masabtan kini nga concept, mahimo kining maka-prevent sa mga problems nga mo-arise sa ato ang relasyon. O makatabang usab ini nga mapalawman ang atong connection sa atong mga minahal sa kinabuhi. So before mga kaigsuonan, paliw po
Ang usa di ay karelasyon, mga kaigsunan, mura dai ni siya og sakyanan. Dunay tangki para gasolina aron modagan. So mao ni siya mga kaigsunan, dunay di ay love tank sa ato ang relation no sa usag-usa nga unsaon nato nga di ta maugdan og gasolina sa ato ang relation. So mao ni siya mga kaigsunan, upat ni siya ka gripo. Ang sa babaw mao ni siya ang mga positive experiences. Unsa man ni siya? Kung maka-feel ka emotional support, understanding, affection, reassurance, together, time, mao ni siya ang true thick and thin nga walang iwanan. So mao na siya mga kaigsunan no, ang maka-feel sa makapapuno sa imong love tank. Ang ubos niya na mauusab ang kining negative sa atong relationship nga mo'y makapadrain. So dili na to hulaton ang ato ang gasolina mga kaigsunan nga mo mahurot kay unsa may mahitabo sa ka relationship kung mahurot na ang ilahang fuel, ilang love tank. So kagubot. So mao na siya mga negative experiences. Unnoticed effort. So bisag ang iyang ginatrabaho, iyang pag-express sa imong pamilya, pero ikaw wala gyud ka naka-notice ana siya hardworking na kaayo nga mo-work out inyong relationship, pero wa nimo ma-notice tungod di ay kay dili mao ang imong love language. So dapat makahibalo ta sa ato ang mga minahal sa kinabuhi ug unsa pod ang ilahang love language nga makapa-fuel sa ilahang love tank. So wala man gyud perfect na relationship no, naagyud ng misunderstanding. Ato ba nang pasagdan hangtod ma-empty? Di ba dili? Unsaon man nato nga matubilan o balik atong love tank? So number 1, resolve conflict. Say I'm sorry. Kini nga pulong mga kaigsunan, kini I'm sorry. Lisod kay nilito ko nako sa una. Muko gyud akong dila ani mga pulong nga mga kaigsunan. Mahimo kong amang. Pero dili di ay ni makapatay og mangayo ta og pasaylo. Makabuhi noon sa atong relasyon. So dugay kaayo ko naka-realize mga kaigsunan. Mao sa among 25 years in marriage, mo to roller coaster. So nagpasalamat rin ko sa Ginoo. Nagitagaan ko niyang partner na taas og pasensya. So kung ma-resolve ang conflict unsa may output unsa may makuan na stress is soothed, trust is built, then a relationship strengthened. So mao ni siya mga kaigsuonan usa sa 5 ka love language mao ang words of affirmation. Kani mga kaigsunan, in any order ni siya depende sa imong primary love language. No? So number 1, mao ni siya ang words of affirmation. Naay mga klase sa tao nga need nila madunggan ang ilang mahal sa kinabuhi nga gi-value siya. Mawala ang iyang kakapoy ug makadungog siya nga gi-appreciate og ang iyang gipangbuhat.
All out support kay ni siya mga kaigsunan nga klase nga tao if ma-recognize nimo ang iyang effort. But careful pud ta ani nga klase kay very sensitive sa kaayo ni sila. If madungog nila nga negative o negative feedback, di na po ni sila ma-empty na po ang ilahang love tank. So next is quality time. Quality time, common kayo siya sa mga bata, mga kaigsunan. O tagaan nimo sila og undivided attention, they will feel love. Simple ra kaayo ang need sa mga bata. They don't need much. Only ang imuhang undivided attention nga ma-spend sa ilaha. Kini nga love language mga kaigsunan, dili lang ni siya applicable sa mga bata. Applicable po ni sa any relationship nga naa kakaron. Kay dunay personality nga ang ilahang love language kay quality time. Ug imo ganini silang matagaan, dili na ninimo kuha og balik. So mo nang ilad yung i-value gyud ni nga relationship nga love language. Mao precious kay ni sa ilaha. Pero again, not every person is the same. Maong kinahanglan nato mahibaw-an if ang atong special someone mao ba ni ang ilahang love language. So next is acts of service. So mao ni siya ginaingon mga kaigsuonan nga action speaks louder than words. Mauni nga mga individual nga ang expression nila sa ilang love is through service. Paninilbihan. Oftentimes, maalaan pud ni sila mga kaigsunan og under. But for them, that's how they express their love sa ilang mga minahal sa kinabuhi. So sa next, it is physical touch. Wala ni siya nag-refer mga kaigsuonan o sex. Mostly, maoy ma-interpret sa uban. O mauni nga love language sa imong minahal sa kinabuhi. Ilang gusto ani nila nga kuptan lang nimo ilang kamot while sitting watching TV, they feel love na ana mga kaigsuonan. So next is gifts, token. So sometimes malaan siya nga klase sa tao nga materialistic. Pero dili ni siya mga kaigsuonan, kundi it's the thought that counts. Ang thought ato nga gitagaan mo siya gift, maoy ang iyahang givalue, dili ang presyo sa imo ang gihatag. Matubilan ni ang ilang love tank kung makareceive sila something na tangible. So, ang pangutana diha mga kaigsuonan, did Jesus use these 5 love languages katong dinhi pa siya sa kalibutan? Yes. Makita nato sa Bible, no? So, ang words of affirmation, makita dia sa 1 John 14:27. Peace I leave you, peace I give to you, not as the world gives. Give I to you, but let your heart be troubled, neither let it be fearful. So sa quality time sa mga kaigsuonan, makita ko diha sa Matthew 2:15. Jesus ate and spent time with the sinners as a sign
of His love and compassion. Sa acts of service, makita diha sa John 13:1-5. Jesus washed the feet of the disciples. Sa physical touch, naa sa Matthew 8:14 and 15. Jesus went to Peter's house. He saw that Peter's mother-in-law was sick in bed. Lagi, iya kining gihikap kung naayo siya mga kaigsunan. And lastly is the gift. The greatest gift of all. The Savior gave His life by submitting Himself to die on the cross at Calvary so that we too could overcome death and return to live with Him and our Heavenly Father again. So, ato i-recommend, so unsa to ang 5 love language. So, words of affirmation, quality time, acts of service, physical touch, and gifts. So, maoran niya na ako ang wali mga kaigsunan. Salamat sa inyong pag-angkop. Amen. Kaya mga igsunan, salamat sa mensahe ni Sister Jane. Katulad yun ang challenge na ninyo sa mga babae na barong mo diri pagwali sa inyo. Arita sa ito ang special prayer. Laban ay mga pag-ampo na tungkol diri ini sa